Let me be as gold, pure gold. Minsan pa, refine my heart. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold, pure gold, pure gold. Refiner's fire. Yes, Lord, hallelujah. My heart one desire is to be holy. Yes, Lord, hallelujah. To be holy, holy, set apart for you, Lord. I choose to be, yes, Lord, holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Second stanza. Purify my heart, cleanse me from within, and make me holy. Purify my heart. So be it, Lord, hallelujah. My sin deep within, refiner's fire. Yes, Lord, my heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy. Yes, Lord, hallelujah. Set apart for you, my Master, ready to do your will. Second stanza again, hallelujah. Purify my heart, cleanse me from within, and make me holy. Purify my heart, cleanse me from my sin. Deep within, refiner's fire. Yes, Lord, hallelujah. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, hallelujah. Yes, Lord, nais namin na maging banal sa iyong harapan, oh God, hallelujah. Yung pabanalin, Panginoon, ang bawat isa sa gabi nito, Panginoon, hallelujah. Cleanse us, Lord, hallelujah. My Master, ready to do your will. Yes, Lord, hallelujah. Minsan paawitin natin muli, hallelujah. Refiner's fire. Yes, Lord, hallelujah. Send your power, oh God, hallelujah. Send your spirit, hallelujah. Yes, Lord. My heart's one desire is to be holy. Yes, Lord. To be holy, holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, oh God. Yes, Lord. Hallelujah. Holy, set apart
Master, ready to do your will. For the last one, refiner's fire. Refiner's fire. Oh, my heart's one desire is to be holy. Hallelujah. Set apart for you, Lord. I choose to be, yes, Lord, holy. Set apart for you, my Master, ready to do your will. Ready to do your will. Oh, ready to do your will. Yes, Lord. Purihin natin ang Panginoon sa gabing ito. Hallelujah. Ating palakpakan ng Panginoon sa gabing ito. Hallelujah. Ang bawat isa, hallelujah, ay sumigaw ng praise the Lord. Hallelujah. Yes, Lord, karapat-dapat kang purihin, Panginoon, sa gabing ito. Hallelujah. Oh God, muli, oh God, salamat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, yung binigyan ng ang bawat isa, Panginoon, ng pagkakataon, Panginoon, upang muling ikaw ay purihin, Panginoon, sa gabing ito. Luwalhatiin ka, O God, sa gabing ito. Hallelujah. Iyong ibabang, yung presensya, Panginoon, at ikaw ang maghari, Panginoon, sa aming pagpupuri sa gabing ito, Panginoon. Hallelujah. O Lord, aming ikay tinataas, Panginoon, sa gabing ito. Aming ikay niluluwalhati, Panginoon, sa gabing ito. Hallelujah. Karapat-dapat ka sa mga bagay na yan, Panginoon. Hallelujah. Sa iyong mga katapatan, Panginoon, na yung ipinapamana sa bawat isa, hallelujah, ay tunay hindi nagbabago, Panginoon, hallelujah. Ang iyong pag-ibig, ang iyong biyaya ay sagana, patuloy sa bawat isa, hallelujah. Kaya naman nararapat kang itaas, Panginoon, sa gabing ito, hallelujah. Manahan ka, Panginoon, sa gabing ito sa aming pagpupuri, Panginoon, hallelujah. At ikaw ay aming itataas, O God, sa gabing ito, hallelujah. O Lord, walhatiin ka, O Lord, purihin ka sa gabing ito, Panginoon. Muli isugo mo ang iyong banal na spirito, ang iyong apoy, Panginoon, ang iyong kalakasan, Panginoon, sa gabing ito, hallelujah. Yung ipamalas, Panginoon, hallelujah. Ang iyong kapangyarihan, Panginoon, sa buhay ng mga kabataan, Panginoon, hallelujah. Abutin mo ang bawat isa, Panginoon, na nagnanasa sa iyo, na nag-e-expect sa iyong mga bagay, Panginoon, sa gabing ito, O God, hallelujah. Minsan pa, gaya ng aming inawit, Panginoon, refiner's fire, Panginoon, ay nais namin maranasan sa gabing ito, Panginoon. Sa gawain ng kabataan, Panginoon, ay muli mong iparanas, Panginoon, ang iyong mga dakilang gawa, O God, hallelujah. Send your Holy Ghost, O God, yung isugo ang iyong kapangyarihan, Panginoon, sa gabing ito, hallelujah. Ikaw ay aming itataas, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Yung linisin, Panginoon, ng aming mga puso, Panginoon, sa gabing ito, hallelujah. Sapagkat nais namin, Panginoon, ang aming mga papuri ay maging karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon, sa gabing ito, hallelujah. O Lord, pabanalin mo ang bawat isa, Panginoon, hallelujah. Linisin mo ang bawat puso ng bawat isa, Panginoon, upang ang aming mga papuri at pagsamba, hallelujah, ay maging kaaya-aya sa iyong harapan, Panginoon, hallelujah. Muli, O Lord, lumalapit kami, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon, hallelujah. Kami, O God, ay patuloy na naghahanap, Panginoon, sa iyong presensya sa gabing ito, Panginoon. At sumasampalataya ako, Panginoon, na hindi mo kami bibiguin, Panginoon. Ano man ang aming inasahan sa iyo, Panginoon, ano man ang aming in-expect sa iyo, hallelujah, ay tunay, O Lord, ay ipaparanas mo sa bawat isa, Panginoon, hallelujah. Abutin mo ang bawat isa, Panginoon. Nalalaman mo ang aming desire sa gabing ito, Panginoon. Nalalaman mo ang aming nasa sa gabing ito, Panginoon. At tunay, O God, ikaw ang Diyos na tutugon, Panginoon, sa bawat isa, hallelujah. Walang panalangin, Panginoon, na hindi mo tinugon, Panginoon, hallelujah. Ang bawat panalangin, Panginoon, ang bawat pagdaing namin, Panginoon, ay lagi mong tinutugon, Panginoon, hallelujah. Kaya naman, O Lord, patuloy kaming sumasampalataya sa iyong mga gawa, Panginoon, hallelujah. Tunay, O Lord, hindi mo kinalimutan ng bawat isa, Panginoon. Ang aming mga pangangailangan, Panginoon, ay tunay, O Lord, hallelujah. Ay hindi mo kinalimutan, Panginoon. Ikaw ang siyang patuloy, O God, na nagpo-provide, Panginoon, ng aming pangangailangan, Panginoon. Physical na pangangailangan
at higit sa aming spiritual, Panginoon. Hallelujah. O Lord, Ikaw ang siyang muling magsugo, Panginoon, sa bawat isa sa gabing ito. Hallelujah. Gamitin mo ang bawat isa, Panginoon, sa gabing ito para sa iyong kaluwalhatian lamang, Panginoon. Hallelujah. Yung ibaba ang aming mga puso, Panginoon, Ikaw lamang ang siyang maitaas, Panginoon, sa gabing ito. Hallelujah. O Lord, dinadakila ka namin, nululuwalhati ka namin sa gabing ito, Panginoon. Hallelujah. Kumilos ka, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Kumilos ka, Panginoon, sa bawat puso ng bawat isa, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon, sa gabing ito. Hallelujah. Bigyan mo ang bawat isa, Panginoon, ng karanasan, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Hallelujah. Isang karanasan, Panginoon, na hindi namin kakalimutan, Panginoon, sa mga araw na darating, Panginoon. Hallelujah. O Lord, punuin mo ang bawat isa, Panginoon, ng mga makalangit na bagay, Panginoon. Hallelujah. Yung buksan ng iyong kaharian, Panginoon, at Ikaw ang siyang magbuhos ng pagpapala, Panginoon, sa gabing ito. Hallelujah. Punuin mo ang aming mga puso, Panginoon. Punuin mo ang aming mga puso, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon, sa gabing ito. Sa iyong mga gawa, Panginoon. Hallelujah. Na patuloy namin dinadalangin sa iyo, Panginoon. At tunay, O God, hindi mo kami bibiguin, Panginoon, sa gabing ito. Hallelujah. O Lord, Ikaw ay aming pinupurit na pasalamatan, O God, sa oras na ito, Panginoon. Ikaw ang siyang madakila, Panginoon, maluwalhati sa aming mga papuri, Panginoon, sa gabing ito. Hallelujah. Iyong ilid ang bawat isa, Panginoon, sa daan na iyong inilaan, Panginoon, sa gabing ito. Hallelujah. O Lord, kami ay umaasa sa iyo, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon, hallelujah, sa gabing ito. Ang iyong presensya, Panginoon, ay nawa, ibaba mo, Panginoon, at iparanas mo, Panginoon, sa bawat isa, hallelujah. Hindi lamang sa isa, kundi sa bawat isa, Panginoon, na narito, Panginoon, at patuloy na umaasa sa iyo, O God, hallelujah. O Lord, sa iyo ko'y binabalik ang lahat ng mga papuri, ang lahat ng mga kaluwalhatian, Panginoon, na sa iyo lamang, Panginoon, sa gabing ito. O Lord, hallelujah, dinadakila ka namin, pinapasalamatan ka namin, O God, sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Tayo magpupuri na sa ating Panginoon. Hallelujah. Sinong nagagalak sa gabing ito? Hallelujah. Ang mga nagagalak ay taas natin ang ating mga kamay. Hallelujah. At ibigay natin ang ating tinig sa ating Panginoon. Hallelujah. Nais kong awitin natin isang awit na nagsabing, Fill my way with love. Stanza. Oh, blessed Lord, in the way that was gone, leading straight to the land above. Giving cheer everywhere, to the sad and alone. Fill my way, yes Lord, every day with love. Fill my way, yes Lord, fill my way every day with love. As I walk with the heavenly dove, oh, let me go all the while with a song and a smile. Fill my way every day with love. Second stanza. Keep me close to the side of my Savior and guide. Let me never in darkness roam. Keep my path free from wrath, and my soul satisfied. Fill my way every day with love. Fill my way every day with love. And as I walk with the heavenly dove, let me go all the while with a song and a smile. Fill my way every day with love. There's stanza. Soon the race will be o'er, and I'll travel no more, but I'll abide in my home above. Let me sing, blessed King, all the way to the shore. Fill my way every day
blessed Lord, in the way thou hast gone, leading straight to the land above, giving cheer everywhere, to the sad and alone. Fill my way every day with love. Oh, fill my way every day with love. Oh, as I walk with the heavenly dove. Oh, let me go all the while with a song and a smile. Fill my way every day with love. Fill my way, oh, fill my way every day with love. And as I walk with the heavenly dove, oh, let me go all the while with a song and a smile. Fill my way every day with love. Let me go, oh, let me go all the while with a song and a smile. Fill my way every day with love. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Fill my way with love. Hallelujah. Yes, Lord. Punuin mo ang bawat isa, Panginoon, ng iyong pag-ibig, Panginoon. Hallelujah. Ating minsan pang awitin ng isang awit na nagsabing, dakilang katapatan. Hallelujah. Yes, Lord. Tapat ka, Panginoon. Hallelujah. Sa bawat isa. Hallelujah. Tunay, O Lord, napakabuti mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Hallelujah. Kaya naman, Ikaw ay aming dadakilain, Panginoon, sa gabing ito. Hallelujah. Yes, Lord. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng itong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y ating pupurihin. Dakila ka, dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, Ika'y aking pupurihin. Yes, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito. Hallelujah. O Lord, manahan ka, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon. Hallelujah. At Ikaw ang siyang madakila, Panginoon, sa aming kalagitnaan, O God. Hallelujah. Pag-ibig mo'y walang hanggan, dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa
ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, dakila, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigat di tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Yes, Lord. O Diyos. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Dakila ang ating Panginoon. Hallelujah. Tunay walang makatapat sa ating Panginoon. Hallelujah. Walang makasukat ng kadakilaan ng ating Panginoon. Ang kanyang kapangyarihan ay walang katulad. Hallelujah. Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kaluwalhatian ay totoo. Hallelujah. Kaya ating sapalatayanan ng Panginoon sa gabing ito. Ating siya patuloy na purihin. Hallelujah. Sa gabing ito. Hallelujah. Ating ibibigay ang pagkakataon kay Brother Tim. Bago natin ibigay kay Brother Tim ang pagkakataon, nais kong awitin natin ng isang awit. I feel the pull. Hallelujah. Chorus. I feel the pull. Hallelujah. I hear the call. I hear the call. Praise the Lord. I know His Spirit moving me to give my all. He speaks to me. Yes, Lord. Mangusap ka, Panginoon, sa gabing ito. Hallelujah. And I agree. Lord, please come, hallelujah, and take control. Lord, please come and take control. I feel the pull. Minsan pa, awitin natin muli, I feel the pull. I feel the pull. Brother Tim. I hear the call. I know His Spirit's moving me to give my all. Praise God. He speaks to me. Amen and amen. And I agree. Yes, Lord God. Hallelujah. Lord, please come and take control. I feel. Sa uling pagkakataon, ating awitin, I feel the pull. I feel the pull. I feel the pull. Yes, Lord Jesus. I hear Him call. Yes, Lord. Call unto us. I know His Spirit's moving me to give my all. Yes, He speaks to you and me.
Yes, Lord God. Hallelujah. 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 Tayo mo katanalangin. Dakila namin Diyos sa mga sandaling ito. Katulad namin inawit, Panginoon, narito kami dahil we respond to the call na ikaw ang siyang tumawag sa amin. Na kami maparito sa dakong ito, hindi upang gawin ang mga bagay na walang kabuluhan, hindi lamang upang magpangita sa bawat isa, kundi we are here because we can feel the pull. We can hear the call na ikaw ang siyang tumawag sa amin, ikaw ang siyang naghirang sa amin, ikaw ang naghahatak sa amin, Panginoon, sa dakong ito. Because, Lord, sa mga sandaling ito, ikaw ang siyang muling mangungusap sa amin, sa bawat isa. Pagpalain mo, Diyos, ang bawat isa na nandito at sa kanila ng mga nasa live stream ng mga kabataan, Panginoon, Lord, may you bless them with your word. Ang aking dalangin, Panginoon, wala akong magawa sa aking sarili. Ikaw lang aking naasahan, O Diyos. Bayaan sa mga sandaling ito, mga kabataan, ang bawat isa na nag-expect sa iyong pangalan, Panginoon, ay bayaan pagkalooban mo. Tugunin mo, Panginoon. Abutin mo bawat isa. Mangusap ka, O Diyos. Ang mga salitang aking naihanda ay pawang simple, maliliit lamang ng mga bagay. Walang pagpapala na iyahatid ang mga salitang ito na isinulat sa papel o inanda. Pero ikaw, O Diyos, kapag ikaw ang siyang nangusap, kahit anumang kalagayan, O God, bata man o sa mga mas nakakaedad, Panginoon, alam ko, Diyos, na ikaw ang siyang aabot sa anumang kalagayan namin sa mga sandaling ito. Nalalamig man o mainit, may karamdaman man o wala, Panginoon, may your word touch our hearts this evening, O God. Palay mo, Diyos, sa mga salitang ito, ang mga kabataan na nandito, katulad ng aming inawit kanina, Lord, may you send your refiner's fire in as much so that our hearts may be purified, refined, O God. At yan ang aming nais, Panginoon, sa mga sandaling ito, Panginoon. Father God, pagkapala, O God, ay buhos mo sa bawat isa, ang iyong Santong Espiritu ay ibigay mo na malaya sa bawat isa sa mga sandaling ito. May you lead us in your word, send the spirit of understanding and knowledge, and may your Spirit guide us up until we reach the end of this service, Lord. Sa namin binabalik ang kapurihan, pagdakila at pasalamat in the most precious name of our Lord Jesus Christ. Can we say amen? Can we say praise the Lord? Mahal ba natin palapakan natin, Panginoon, for a moment? Hallelujah. At habang po tayo nakatayo, ay tayo magbasa na ilang mga accounts sa Bible. Okay. Buksan natin ang Romans chapter 5. At habang sa Romans chapter 5 ay pupunta natin ang verses 1 to 5. Okay. So babasahin ko ang New King James Version. At mamaya, after natin mabasa ang Romans chapter 5 verse 1 to 5, ay babasahin natin ang isa pang version, English Standard Version para sa ating title. Okay. Verse 1 and chapter 5 ng Romans. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom also we have access by faith into this grace in which we stand and rejoice in hope of the glory of God. And not only that, but we also glory in tribulations, knowing that tribulation produces perseverance, and perseverance, character, and character, hope. And now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who is given to us. Bayan na basahin ko uli ang verse 3 to 5 sa English Standard Version. Not only that, but we rejoice in our suffering, knowing that suffering produces endurance. Take note sa mga differences na word na ginamit. Ano?
And endurance produces character, and character produces hope. And hope does not put us to shame because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Ang lahat ay magsabi ng Amen? Amen. Maaari tayo makaupo sa mga sandaling ito. Ang Diyos ang magpala sa mga salitang ating binasa sa gabing ito. At it's a pleasure muli na makatayo sa inyong harapan. Magandang gabi sa inyo, mga kapatid. At so wala ako nung last Friday. Salamat sa ilan nating mga kapatid, mga brothers na nag-take over ng gawain. At salamat sa mga suporta ninyo na patuloy pa rin tayong dumadalo. Salamat sa panalangin at salamat sa concerns, sa mga mabubuting concerns na ipinaabot ninyo. At ngayon, narito ako at pinalakas ng Diyos at sa kabilangan ng mga pangyayari sa nakalipas na linggo ay patuloy lang tayong magsuporta, dumalangin sa bawat isa na patuloy palakasin ng ating Panginoon. Hindi lamang ang ating mga physical na pangatawan, kundi ang ating mga spiritual na pananampalataya para tayo makapag-perform pa ng mas mainam sa Diyos. At so lahat tayo ay essential. Huwag nating isipin na isa lamang na lalaki o isang lamang na kabataan, brother or sister ang kailangan sa gawain na ito. Kundi lahat tayo ay essential o hinahanap ng Diyos. Dahil ano ang bahay kung wala ang pinto? Kung wala ang bintana? Kung wala yung tiles or yung pader, yung bubong. Meaning, tayo na nabubuo sa bahay ng Diyos ay kinakailangan. Okay? So, kaya magkaroon tayo ng concern or ng concerns about isa sa atin. Na tayo magdalanginan, sabi nga sa mga banal na kasulatan, kung tayo malakas na, palakasin mo ang iyong kapatid. Okay. So, kung tayo ay pinagpapalo ng Diyos, spiritually, tayo ay nababless mga salita ng Diyos, then, we must lay our concerns or ibalik natin mga paningin sa mga kapatid natin. And let us strengthen one another. Okay? So, I'm back muli at nawa ang Diyos ang patuloy na magpala sa atin sa mga susunod pa na araw. At ang Diyos ang siya patuloy magpalakas sa atin sa mga gawain natin. Ganito. At nawa, wag tayong mapagod na sumuporta, dumalo, ang gawain, makinig ng mga salita ng Diyos. At yung mga brothers na ginagamit sa likuran ng pulpitong ito, hindi lamang ako, kundi ilang pa mga MC, ilang pa nakikita nyo na tumatayo sa harapan ninyo ng ngaral, ay isama nyo rin sa panalangin, mga kapatid. Okay? So, without further ado, dahil may mga bagay akong nais pag-usapan tayo mamaya, after netong service. So, balikan natin yung ating pinag-usapan dito sa Romans chapter 5. Iniisip ko magiging maikli lamang ito dahil it's more of parang pagbalik tanaw. Dahil I do believe na daanan natin yung topic na ito. Kung di ako nagkamali nung nagpapasimula, i-restore yung Friday or should I say, nagpapasimulang lumuwag yung quarantine protocols. Nag-usap tayo sa mga ilan na nandito, na kung maalala niyo, nandun tayo kay Brother Cholo, nakaroon tayo ng live stream na para bang pagpapasimula ulit ang pagbalik ng ating mga gawain. Di ba? Before that, ay through our live stream sa Zoom lang, at ako lang nakikita niyo nagsasalita. Pero nung around, kung doon nagkamali, around September, hindi ko na matandaan, pa sa paumanin. So around September, kung doon nagkamali, or October, or August, hindi ko na matandaan. So, noong mga panahon na yun, ay nagkaroon tayo ng chance na makapag-usap ulit. At napag-usapan natin yung topic na perseverance. Okay? Pero yung pinaka-main topic natin ngayon is actually a mini-series na gusto kong mapag-usapan natin muli.
So kakatapos natin sa isang series last month patungkol sa Built for Glory, Made to Last. At ngayon, pupunta natin ulit sa mga susunod pa na Fridays, isang mini-series na pinamagatan kong The Path to Hope. Okay? So yung Path to Hope, kinuha ko to dun sa kaisipan na iniwan ni Pablo dito sa verse natin binasa, sa verse 3 to 4. So sinabi niya dito na we glory in tribulations because tribulations, or knowing that tribulations produces perseverance. And perseverance produces character. And character produces hope. So pupunta natin yung mga segments na yun sa mga susunod na pagkakataon. So ngayon, focus lang tayo dun sa pinakauna. No? Sa verse 3 na ating binasa. Knowing that tribulation produces perseverance. So yun yung pinaka-topic natin ay pinamagatan ko talaga, yung ngayong araw na pag-usapan is suffering produces endurance, yung sa English Standard Version. Pero kung babasahin natin dun sa New King James, it is tribulation produces perseverance. So huwag kayo masyadong malito, ini-interchange yan every version ng Bible. Maya, dadaanan natin kung ano yung mga differences or similarities ng mga words na ginamit dito. At ang Diyos ang siyang mag-lead sa atin sa ilang mga minuto na ating pag-uusapan ang mga bagay na ito. Okay. So, to give you a context, si Pablo at this time of writing, nagsusulat siya para sa mga taga-Rome, mga Romans. So, nagsusulat siya, kung babasahin ninyo in chapter 4, so dumating siya sa punto ng kanyang pagsusulat na dinadaanan niya ang pananampalataya. Okay? The righteousness of faith. At nadaanan niya yung istorya ni Abraham. Kilala niyo naman si Abraham, di ba? Kung paano siya tumanggap ng pangako sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Okay? Kung di niyo matandaan yung istorya, so basically, ang nangyari ay si Abraham ay pinangakuan nung paglabas niya sa kanyang clan o sa kanyang kinatitirahan. So, tinawag siya ng Diyos. I will go, just go. Okay? Okay, kung di ko nagkamali si Abraham yun, na tinawag siya from his clan, lumabas ka, and I will, sundan mo ako. Ako maglilid sa iyo sa mga pupunta mong lugar. Without knowing, or hindi, sinabi ng Diyos na ito yung specific na lugar. But sinabi lang ng Panginoon, just go there. Pero ang isa pang pinaka-familiar tayo na storya is that yung storya na pinangako ng Diyos kay Abraham, at that time, ang kanya magiging generation. Dahil alam natin si Sarah ay barren or hindi nanganganak. At si Abraham ay nanalangin, nag-desire na magkaroon ng anak. At pinangako ng Diyos, dumating sila sa eksena na pinangako ng Diyos na bilangin mo ang mga bituin sa langit, Abraham, kung mabibilang mo, ganyang karami yung magiging generation or yung mga angkan mo, mga lahi mo. Okay? So, pinangakuan o nagbigay ng pangako ng Diyos kay Abraham, at alam natin nangyari, lumipas sa mga taon. Lumipas sa mga araw, lumipas sa mga buwan, mga taon, nag-aantay si Abraham, at hindi siya nawalan ng pananampalataya sa Diyos. Hindi siya nawalan ng pagtitiwala sa Diyos na gagawin niya yun. Gagawin ng Diyos ang pinangako niya sa kanya. He waited and waited to the point na, di ba, alam natin yung familiar na storya na habang kausap ng Diyos si Abraham, si Sarah ay napatawa
natawa dahil paano nga naman siya magkakaanak in this current circumstance na meron siya. So siya ay barren, una sa lahat. Pangalawa ay in-specify sa Bible na siya ay matanda na. So, how come? Paano mangyayari yun? And yet, si Abraham as a follower of God, as a believer of God, ay manampalataya. Nagpatuloy siyang maniwala, manampalataya sa Diyos. At alam natin nangyari sa dulo, pinanganak si Isaac. Okay. Pinanganak ang kanyang offspring. Ang pinangakong anak ng Diyos ay nangyari. Natupad. No? At mabasa natin doon sa Romans chapter 4, verse 18, ang sabi doon, in hope, he believed against hope. Diba? Yung familiar tayo na phrase, hope against hope. Siya ay laban sa pag-asa, sabi nga sa Tagalog, ay umasa siya. So, ang meaning nun ay parang hindi kayo masyado malito in hope against hope. Ano ba yun? Ano bang ginawa niya? Hope against hope. So, ang pinaka-meaning nun, ibig sabihin, against the expectations of men, you know, ang expectation natin, dahil nga hindi nanganganak si Sarah, ay hindi siya manganganak. Yun na-diagnose sa kanya, siya ay barren. So, ang expectation ay hindi siya manganak. Tama ba? So, another expectation na sinasabi nila is matanda na sila. So, dahil matanda na sila, ang expectation ay hindi na sila magkakanak. Right? Pero against that expectations of man, against those circumstances, ang pag-asa o ang pagtitiwala ni Abraham sa Diyos, ang expectation niya ay lumaban dun, kumontra. No? Kumontra sa pinaka-norms or standards ng tao. Or sa normal expectation ng tao. Dahil nga, barren, hindi dapat manganak. Pero si Abraham, dahil naniniwala siya sa Diyos, kinontra niya yung expectations ng tao. At siya ay nag-expect, umasa sa Diyos. That is what hope against hope means. He has this hope, he has this faith. Meron siyang expectation sa Diyos na kumukontra sa expectations ng tao. Okay? So nagantay siya with strength, with perseverance, with endurance. At ang sabi doon, it was counted on him as righteousness. So binilang yung kanyang pagtitiis, yung kanyang pagtsatsaga as righteousness sa kanya. No? Okay? Lahat ng kanyang pagsampalataya, pagantay sa plano ng Diyos, it was counted on him as righteousness. At siya yung naging ating ama sa pananampalataya. It's because of that. Siya yung naging example ng faith. Siya yung naging example of perseverance. Siya yung naging example of endurance. Example of a believer na mare-refer natin kapag may mga instances na kulang tayo sa pananampalataya, o kulang tayo sa pagtitiis, o kulang tayo sa pagtiwala sa Diyos, pwede natin ma-refer si Abraham. It is because it was counted on him. Yung mga ginawa niya ay naisulat at ito ay binilang na kaluwalhatian sa kanya. Okay? So yun yung natin nababasa din ngayon. Kaya nababasa niya yung story ni Abraham. How he waited, how he persevered, how he endured. Okay? At actually, kung babasahin niyo dun sa chapter 4, sa pinakababa pa ng mga verses, bago mag-transition sa chapter 5, sabi doon ng Bible, hindi yan isinulat para lamang kay Abraham. No? Kung basahin niyo, I think chapter 20, verse 23, 24, hindi lamang ito isinulat para lamang kay Abraham, kundi ito ay isinulat para sa inyo. Okay? Ito ay sinulat para sa inyo. So that, magkaroon din tayo ng ganong pananampalataya, ganong expectation, ganong pag-asa, ganong perseverance, ganong endurance sa
Doon sa, ano sabi doon? Doon sa isa na namatay sa krus. At anong ginawa niya? Anong ginawa ni Jesus Christ sa krus? Namatay siya doon, hindi upang wala lang, kundi upang tayo ay mabigyan ng buhay. Mabigyan tayo ng kaligtasan. No? Ang pagkabatay ng ating Panginoong Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo ay para tayo ma-deliver. Maligtas. Sa kapahamakan, sa sanlibutan, sa kasalanan, sa temptations, etc., etc. At kung tayo ay maniniwala din doon, kung tayo mananampalataya, kung tayo ay magpa-persevere, magsumikap, magkakaroon ng pananampalataya doon sa Kanya na namatay sa krus ng Kalbaryo, ano sabi doon? Ito ay isinulat para tayo tumibay din sa pananampalataya. Ito ay sinulat para tayo ay manampalataya din ng higit pa. Because Jesus Christ is delivered up because of our sins. At ang pinakasabi nun sa pinaka-last phrase, He was also raised up para tayo ay ma-justified. Ibig sabihin justified, ikaw ay sa paningin, sa perspective ng judge, ay ikaw ay malinis na. And our God is the great judge. So sa paningin niya, through Jesus Christ, tayo ay inaring ganap, inaring malinis, inaring tama. Sabi doon, if Jesus Christ was raised up to be justified through our faith. Okay. So yun yung narrative na sulat ni Pablo dito sa Romans chapter 4, ano? So doon tayo, babalik tayo sa Romans chapter 5 na ating binasa kanina. At ang sabi niya doon, so now, parang nag-conclude siya. So now, having justified by faith, at wala siyang ibang kausap kundi yung mga Romans sa panahon na ito, at sa panahon natin kayo, so now, kayo na justified by faith. Do you believe that? Kapatid. Kayo ay nilinis, sinugasan, at inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. We now have peace through Jesus Christ. Meron tayong kapayapaan. Meron tayong kaligtasan. Meron tayong kapayapaan sa mundong ito, kahit na ang mundong ito ay punong-puno ng destruction, gulo. Okay? So that peace, we have this peace through Jesus Christ. And another thing, we also have, sabi doon, we also have access into this grace where we stand. Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng pananampalataya sa verse 2. Diba? Mayroon tayong access ngayon sa biyaya ng Diyos. At ngayon, nakatayo kayo sa biyaya ng Diyos. Mga kabataan, kayo ay nandito ngayon. It is by the mercies of God, by the grace of God. Diba? Kaya kayo ngayon buhay pa, it is because of the mercies of God. Okay? At tayo nakapasok doon sa pamamagitan ng ano? Sa verse 2? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay? At ano pa sabi doon sa binasa natin? We can stand, we have this access into this grace in which we stand through faith. And also, and in that, we rejoice in the hope of the glory of God. So inaabangan natin yung kaluwalhatian ng Diyos. Inaabangan natin yung kanyang presensya. Ngayon yung ating, ganun yung ating senaryo, di ba? We rejoice, hoping and waiting with perseverance na ma-reveal ang kaluwalhatian ng Diyos sa inyong mga buhay. Okay? Dahil isang araw, pinangako ng Diyos na siya ay, ano sabi niya doon? Siya ay mananahan sa iyo. At ang kanyang kaluwalhatian ay marireveal sa iyong buhay. And that thing, little by little, tayo ay inaalis sa ating mga kasalanan para ang kaluwalhatian ng Diyos ang siyang makita sa atin. Little by little. And we hope in that expectation. Meron tayong pag-asa sa ganong pangyayari sa atin. Okay? So, yun na. Doon na yung verse, papasok yung verse 3 na ating binasa.
Ang sabi doon, so balikan natin verse 3. And not only that, so we rejoice, sabi niya sa verse 2, we rejoice in the hope of the glory of God. Okay, that is given. No? We rejoice because alam natin na mag-rapture. Masaya tayo dahil alam natin na ligtas tayo. Masaya tayo dahil alam natin na nagupuri tayo sa Diyos dahil alam natin na tayo naligtas. Tama ba? Masaya tayo dahil tayo ay kinaawaan, kinahabagan ng Diyos. That is given. That is true. Pero sa verse 3, ang sabi niya doon, not only that, but we rejoice also in our sufferings. Okay? We rejoice in sufferings. Not in a sense na, nag-suffer ka, tatawanan kita. Hindi ganon. No, hindi yung in a sense na, binasabi doon, we glory in tribulations, pero hindi yung tatawanan mo yung katabi mo pag tinutokso. O kapag meron siyang tribulations, o kapag nag-suffer siya. Not in a sense na natatawa tayo kapag may problema. No? Hindi naman, of course, bilang tao, ayaw natin magkasakit, ayaw natin na may ganito mangyari sa atin. Di ba? So, hindi tayo yung natatawa. Pero pupunta natin kung bakit binanggit dito, we glory in tribulations. No? We rejoice in tribulations. So, bakit nga ba? And actually, in tribulations, dyan na word sa New King James Version ay kinuha siya, or actually, kinuha siya sa word na thlipsis, na ibig sabihin ay pressure. Yung tribulation dyan ay hindi necessarily tribulation na, kasi pag sinabing tribulation, great tribulation agad yun nasa isip Or pag sinabing tribulation, ano agad yung tutusukin ka ng sibat, o yung aanuhin ka ng espada. Ganun no? Malalim yung salitang tribulation. Marahil sa panahon nila, Pablo, ay applicable yung tribulation. Dahil sa panahon nila ay pinapatay kapag ikaw ay believer ni Jesus Christ. Pero sa panahon natin ngayon, purihin ng Diyos, malaki tayo nakapagpuri, right? Malaki tayo naka-express ng ating belief sa ating Panginoong Kristo Jesus. So, pero yung word na ginamit dito, instead of tribulation, ay thlipsis, meaning pressure. At ang pressure ay hindi lamang yan sa labas or external or physical, kundi meron din tayong pressure in the mind. No? Peer pressure. Pressure sa sanlibutan. Pressure sa mga katrabaho. Pressure sa mga kaklase. Pressure sa mga kasama. Ano pa mga pressure? Nape-pressure ba kayo sa trabaho ninyo? Work pressure. Ano pa ang pressure? Maraming mga bagay. School work. Pressure na ba kayo? School work pressure. Okay? Kaya mas gusto kong gamitin yung salitang suffering instead of tribulation. Yung binasa sa English Standard Version is, ang ginamit yung word is suffering, dahil hindi lamang, yung suffering, merong nag-suffer sa labas, meron din nag-suffer in the mind. No? Meron nag-suffer in the mind. Kasi pag tribulation in the mind, parang medyo mahirap i-visualize. Tribulations in the mind, parang, kasi pag sinabi yung word na tribulation, sa panahon natin ngayon, yung meaning niya is, yung talaga yung sibat, yung papatayin. Pero, sa inyo ng mga nakakaalam o nakaka-recognize na mga salita ng Diyos, pag sinabi dito ng tribulations sa Bible, hindi lamang yung nagpapatungkol sa mga patayan or sibat or espada or papakain sa leon. Kundi it means pressure. So even now, sa ating panahon, we have tribulations. Sa ating panahon, we have pressures. Meron tayong pressure sa, sabi ko nga, peer pressure. Meron pressures outward. No? And that pressures pulls you. Iba kaya natin kanina, I feel the pull. What pull? Anong pull? Anong paghahatak? No?
Dahil yung mga pressure sa labas, ay pwede ka rin itong hatakin. Okay? Pwede kang hatakin ng pressures na nagmumula sa labas. Pwede kang hatakin ng pressures na nagmumula sa inyong mga katrabaho. So yung mga pull, kailangan natin matiyak kung anong pull yung humihila sa atin. Baka I feel the pull, papunta pa lang, papuntang gimmick or papuntang tambayan. I feel the pull. So we must be sure anong pull o anong pressure o anong pull yung ating pinupuntahan. And those pressures, ang sabi dito ni Pablo, ay it produces perseverance. How? Paano nangyari yun? Naka-encounter na ba kayo ng ganito? Or sino sa inyo ganito? Kapag nape-pressure siya sa trabaho, or let's say, ikaw ay may project, at ang deadline niya ay Friday, sabi natin. At Friday na wala ka pa rin nagawa. Sinong ganyan sa inyo? Masipag. Tulad ko. Tulad ko. So yung tawag dyan, procrastinate. Pero, kapag naramdaman mo yung pressure na etong araw na ito yung pasahan, kinakailangan mo na siyang gawin, sino sa inyo yung para bang lumalakas bigla? Para bang, di ba, dahil Friday, alam sinabi sa'yo, Friday pasahan, Monday pa lang sinabi na sa'yo. At hindi mo magawa, para bang mahirap. Pero pagdating ng Friday or ng Thursday ng gabi, para bang hindi ka na natutulog, kaya mong magpuyat, kaya mong, bigla-bigla na lang natapos yung project mo. Because of the pressure. Sino sa inyo na-experience ng ganyan? Sa schoolwork, especially pag college, mahirap, maraming ganyan, pressures. Dahil yun nga, hindi mo ma-manage, yung project after project. So, kinakailangan mong i-time manage. So, darating ganito. Alam mo, Thursday, hindi ka na matutulog para lang matapos ito. It's because of the pressure. Nakita nyo? It's because of the pressure. So, not necessarily, ang pressures ay to bring you down. Okay? Although, sa context na ginagamit natin kanina, of course, ang pressure sa sanlibutan or peer pressure o pressures to do evil things or to do inappropriate things sa harapan ng Diyos, that is bad. That is, yun ay masama para i-bring ka pababa. Pero not necessarily, yung pressures ay para ikaw ay malugmok or mad-down. Kung minsan may mga pagkakataon, may mga instances na pag napaprocrastinate ka, yung pressures ay para bang naging adrenaline o lumalakas ka. At nagagawa mo yung isang bagay na supposed to be dapat gawin mo ng 5 araw, ng 7 araw, 5 araw, nagagawa mo siya ng isang gabihan lang. Nakuha nyo? Nakuha nyo ba? So, not necessarily, ang pressure pala ay ikaw i-down or i-bring it down. Meron pala mga pressures na mag-motivate sa'yo, magpapalakas sa'yo para ma-accomplish ang isang bagay. Are you following, mga kapatid? Meron pala mga pressures na kayang magpalakas sa'yo. No? Sabi nga nila ay, ang pressure daw ay the best, pag na-pressure ka raw, yun yung the best energy drink. Dahil, pag alam mong deadline na bukas ay talagang kahit walang kape, kahit walang energy drink ay napapatapos ka, trabaho. So may mga halimbawa, may mga pressures sa work, kailangan matapos na ngayon. At nagagawa mo siya, supposed to be na work for a week, nagagawa mo siya in a day, it's because of the pressure. Another example,
Kung may mga nararamdaman kayo sa katawan, halimbawa, di ba? Pag payat kayo, sino sa inyo payat? Ako payat ako eh. So, sa atin ang mga payat, di ba? Nape-pressure tayo, sinasabihan tayo, uy, kumain ka naman. Di ba? Kumain naman, kain ka naman nito. Uy, parang tumaba ka. Di ba? And that is, malalaman natin na of course, nakikita natin na mapayat tayo, beneficial para sa atin. Di ba? Na magkaroon ng unting laman. Especially sa mga, nagkakasakit na dahil sobrang payat. Or dahil sa mga hindi kumakain ng tama. At sa inyo naman na medyo bulky, or sa atin na di ba? Medyo may daladalang maraming mga pabigat. Mga fats. Di ba? Ina-encourage tayo or pina-pressure tayo na huwag ka nang kumain. Huwag ka nang kumain. Huwag ka nang magkanin. Di ba? Narinig nyo na yan? Pag medyo mataba ka na, sabihin sa'yo, huwag ka nang mag-rice. Mag-keto ka. And so on and so forth. Of course, alam natin na yung mga sinasabi nila ay hindi para mamatay tayo, huwag ka nang kumain para mamatay. Kundi beneficial. Nakuha nyo? Sinasabihan nila na para mag-diet ka. Sinasabihan ka na dahil medyo may kalakihan ka na, kinakailangan mag-diet. Nalalaman natin, or nakikita natin in the long run, beneficial para sa atin. Tama ba? So sinasabi ko nga, yung mga pressures na not necessarily para i-down ka. Kundi may mga pressures pala na maganda para sa'yo. At papunta natin yung mamaya yan in regards sa mga spiritual na context. Yung pala, may mga pressures pala na gano'n. Kung hindi ka kumakain ng healthy na foods, pinapressure ka, kumain ka naman. At kung hindi ka, kung medyo unfit ka na, pinapressure ka na mag-jogging naman tayo. Or, di ba? Or mag-physical exercise. It's because those pressures are beneficial for you. Yung mga pagsasabi na yung paghihikayat sa inyo, sa atin, mga pressures natin na darama, although nakaka-pressure talaga, pag sinabihan kang wag kumain, ang hirap nun. Wag ka nang kumain ng kanin, lalo na sa mga mahilig sa rice. Or wag ka nang kumain ng maraming ulam, lalo na sa mahilig sa ulam. Mahirap yun. Pero, those pressures are beneficial. And maybe, or gusto ko ilagay sa context na spiritual, na binasa natin kanina, yung sufferings, or yung tribulation, it produces perseverance. Ibig sabihin pala, yung mga sufferings, hindi lamang yan nagkukos para ikaw ay ibaba. Hindi para ikaw ay ihilain pababa. Or ikaw ay hilain palayo sa Diyos. Although yes, there is true, may mga tribulations, may mga sufferings na to the point of ikaw ay nahahatak ng sanlibutan, yes, masama yan or hindi yan karapat o maganda sa paningin ng Diyos. Pero not necessarily that, but there are tribulations or these tribulations that we have ay pwede pala mag-produce ng, instead of paglayo sa Diyos, magpo-produce ng perseverance. Okay? Katulad ng paghalimbawa ko kanina na may mga magandang pressure pala, may mga beneficial na pressure, maybe itong sinasabi din ni Pablo na mga sufferings o mga tribulations na meron tayo ay nagpo-produce ito ng mabuting bagay din sa iyo. Or magandang bagay or positive or beneficial sa iyong buhay. At yun yung perseverance. Yun yung endurance. And those sufferings, those pressures that we have, ang magandang o ang path dito papuntang pag-asa or hope, di ba? Yung binasa natin kanina sa verse 3, verse 4. We need those sufferings to produce, instead of paglayo sa Diyos, perseverance. Endurance. Okay? And why do we need, bakit natin kailangan ng,
naisip nyo ba, bakit kailangan pa ng suffering to produce perseverance? Pwede naman sigurong pagkaloob na lang ng Diyos, perseverance. Diba? Or diretso na lang kaya sa hope, para hindi na tayo suffering, perseverance, character. Diretso na lang hope. O yan o, hope. Pero bakit kinakailangan mag-produce yung suffering ng perseverance? At yung perseverance mag-produce ng character. At yung character mag-produce ng hope. Ba't kinakailangan may mga ganong steps? Or dun sa ating pinag-uusapan ngayon, mag-focus tayo dun sa suffering that produces perseverance. Bakit? Because without afflictions, without pressures, without sufferings, ano pa yung kinakailangan mong i-persevere? Ano yung kinakailangan mo i-endure? Nakuha niyo? Kung walang afflictions, ano yung kinakailangan mong endure? Ba't kailangan mo pa ng perseverance? We need the perseverance in the first place para yung ating mga, yung perseverance ay, alam natin na pag-usapan natin previous Fridays ago, previous months ago, ay yung ability na hindi lamang basta mag-endure or makatayo sa, or maging, magstay, kundi mag-push through despite na mga circumstances. Mag-push siya kahit may maraming mga afflictions na dumarating. Hindi lamang to stay on the ground, but to push. To move on, to press on. That is perseverance. At in the first place, para ikay makapag-persevere or para makapag-push ka, kinakailangan may mga pressure. Kinakailangan may mga dumating. Nakuha niyo? Dahil kung walang darating, madali lang. Wala nang perseverance pala. Kung wala nang darating na mga pagtutukso, wala nang perseverance. Ba't pa kailangan ng perseverance? Straight lang yung karera. Walang problema. But those afflictions, those pressures, are needed, are necessary sa buhay ng Kristiyano para makapag-produce ito sa atin ng perseverance, ng endurance. And that's one thing na hinahanap sa atin ng Diyos. Kung babasahin niyo King James Version, ang ginamit na word is patience. At kung babasahin niyo yung stature of a perfect man, faith, virtue, knowledge, somewhere there, in the middle, there is patience. Okay? So if it is needed, kung kinakailangan to ng Diyos, at para ma-produce ng perseverance, ma-produce yung patience, ma-produce yung endurance, kinakailangan ng afflictions, then, kinakailangan afflictions. Hinahayaan dumating yung afflictions. Or darating yung afflictions sa atin. Hindi natin ito mabablock totally. Maraming mga paghahalimbawa, maraming mga parables or examples regarding that. Ang naalala ko lang na example is yung parang sa examination. Kinakailangan may time na ikaw ay mag-exam na walang guidance ng teacher, di ba? Isipin mo, nag-exam ka na, yung teacher nagpapaliwanag din doon sa harap. Hindi na yung exam. No? Kung pinapaliwanag ng teacher mo yung mga tanong at sinasagot niya doon sa blackboard at the same time, sa examination day niyo, hindi yung exam. Ano lang yan, baka trial quiz lang yan. Pero pag sa examination, tahimik ang teacher, what have you learned? And that is the thing. Dumarating ang mga afflictions, dumarating ang mga trials, mga pressures, peer pressures sa ating panahon. Mga temptations sa ating panahon. Dumarating yan for us to produce perseverance. Para tayo ay magsumikap, para tayo ay mag-endure, magtiis. Dumarating mga afflictions, yung mga hindi magandang sirkumstansya. Dumarating yung mga times na napakahirap i-manage yung schedule mo sa work. Para malaman ngayon kung anong gagawin mo. If you will persevere, if you will push through sa pagdalo sa gawain or not. Dumarating mga times na ikaw ay pressure sa schoolwork. Dumarating yung times na i-pressure ka sa mga activities, sa mga gatherings ng iyong mga kaibigan. For that
ang perseverance or ang endurance or ang patience ay lumabas sa iyo. Nakuha niyo, mga kabataan? So yun yung pinaka-purpose. Why, kung bakit dumarating yung afflictions, so that ma-produce sa inyo ang perseverance. Although, we must be careful, dahil sabi ko nga, hindi laging perseverance sa pinuproduce ng afflictions. Kung minsan, di ba may mga tao sa ating panahon ngayon, sa sobrang dami nilang afflictions, sa sobrang dami nilang suffering, sila ay nag-give up, sumusuko. Even ang kanilang buhay ay, gini-give up na nila. But for you, sa inyo ng mga anak ng Diyos, huwag kayong mag-alala dahil ang Diyos, He is our comforter. Siya mag-guide sa atin, siya mag-lead sa atin. At hindi kayo pababayaan ng Diyos kapag dumating ang maraming mga trials sa inyong mga buhay. Maraming mga temptations, maraming mga suffering. Even in the mind, or even na maririnig ka mga pagkutya sa iyo, or even mga pagkukonsensya sa iyo, para namang hindi tayo magkaibigan. So, ka na sa amin. Those things. Kapag dumating yan, God will protect you. God will lead you to the right path. Hindi ka pababayaan ng Diyos. And that produces endurance. Yung mga pagtitiis, yung mga patience, yung perseverance, yung pagsumikap natin to push through the pressure. One thing to note, it is not through our strength, but it is from the strength that God has given. Hindi sa pamamagitan natin lakas, mga kapatid. 2 Corinthians chapter 12, verse 9 says, "My grace is sufficient for you." Naniniwala ba kayo doon? My strength, sabi ng Diyos, no? "For my strength is made perfect in weakness." So, kaya sabi ni Pablo, I will rather glory in my infirmities so that the power of Christ may rest upon me. Ano ibig sabihin niya na I will boast or I will glory? Hindi yung pagmamayabang, ganito ako ganito yung kahinaan ko pag-sabi mo sa buong tao. Kundi, yung pinaka-essence na itong sinasabi niya, hindi siya mahihiya or hindi niya ikahihiya na meron siyang mga kahinaan. Okay? Hindi yung boast na talagang i-announce mo pa sa public. Kundi, ang pinaka-essence na ito, mga kapatid, hindi niya ikinahihiya na meron siya mga kahinaan. Meron tayong mga kahinaan. Meron tayong mga pagkukulang, pagkakamali. At sa pamagitan niyang mga kahinaan na yan, yung mga afflictions na yan, mga trials, mga temptations, doon na papatunayan ang kapangyarihan ng Diyos. Doon ngayon na papatunayan ang power, the power of Christ. Doon siya ngayon nakakasingit at nakakagawa. Doon nakagawa ng Diyos sa ating mga times ng affliction, mga kahinaan. Kaya sabi ni Pablo dito sa verse 10, I will take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. At hindi siya malakas dahil sa kanyang sariling kakayanan, but it is from the power of Christ that rests upon you, upon Him, upon me. So that's why we could say na, yes, Lord, marami akong kahinaan. Maraming mga afflictions na dumarating, maraming mga pressures. Alam ko na, nakaranas ang bawat isa sa atin ng pressures sa sanlibutan, peer pressures, pressures sa trabaho, pressures sa mga pag-aaral. Pero mga kapatid, nawa, sa aking pagkatapos, magamit natin yan, hindi tayo makast down, or matalo ni Satanas, or matalo ng kaaway, but to produce perseverance in our lives. To produce endurance in our lives. Para mag-produce ng patience sa ating buhay. Kapag pinipressure ka na magalit ka na, magalit ka na, mamagalitin. No? Magtampo ka na, hindi ka pinapansin, hindi ka love. Magtampo ka na, galit ka na, umiyak ka na, or something like that. So yung mga pressures na yan, it's either you give in, matalo, or you will grow patient. You will have endurance. Pero ang nais ng Diyos, o nais din ni Pablo dito, na I do believe inspired by God,
that our patience, that our suffering, that our afflictions, yung mga pag-itiis ninyo na commute everyday, yung mga pag-itiis ninyo na hindi pansinin muna yung mga klase kaibigan na nakaka-influence sa inyo ng masama, yung mga pag-itiis na yan, it produces patience, endurance, perseverance. At yan ang nais ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid. At hindi tayo magagawa yan sa ating mga sariling kalakasan, kundi sa kalakasan lamang na nagbumula sa ating Panginoon. James chapter 1, verse 2. I will read a couple of verses at tayo magtatapos na. My brethren, count it all joy when you fall into various trials. Sabi ko nga, hindi yung tatawad na, may trials ka. May trials ako. Hindi, ang ibig sabihin niya dito, count it all joy, is to acknowledge. At ikaw ay mag-rejoice because, ang sabi dun sa verse 3, hindi ka magre-rejoice because of sa mga masamang mga bagay, kundi ang ikakagalak mo ay knowing that the testing of your faith produces patience. Okay? So maganda na ma-analyze natin na maayos. Ano? Yung sabi nung pangusap, kung dudugtong natin verse 2 at verse 3, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. So, ayaw naman natin talaga, bilang tao, ayaw natin ng mga trials, ayaw natin ng mga persecutions, ayaw natin na maasar tayo, ayaw natin mapikon tayo, ayaw natin na magalit tayo, di ba? Pero, ngayon, pag dumarating yung mga ganong pressure, pag dumarating yung mga ganong trials, meron pa ikagagalak. Ang ikagagalak natin ay hindi, may trials ako. Kundi, ang ikagagalak natin ay, through those trials, through the testing of your faith, it produces patience. Yun yung ikagagalak natin. Kaya ka dumarating ng mga trials, kaya ka dumarating sa mga problema, mga temptations, persecutions, hindi dahil hindi ka love ni Lord, kundi it is because of that testing of your faith. Marahil kinakailangan mo pa nga ng patience, kinakailangan mo pa ng endurance. At sa pamamagitan ng pag-test sa iyo, it produces perseverance. It produces patience. It produces more faith. It produces endurance. Nakuha niyo ba, mga kabataan? And lastly, sa Romans chapter 8, verse 18, for I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Naniwala ba kayo doon? So, sufferings of this present time, all the pressures in this present time, are not worthy to be compared with that glory. Kasi ultimately, yung glory, yung binasa natin kanina sa Romans, the glory of Jesus Christ to be revealed in you, yun yung pressure, yun yung pull, yun yung tumatawag sa inyo na maglingkod kayo, magsamba kayo. Yung alam mo na ikaw ay naligtas. Yun yung pull na kinanta natin kanina. I feel the pull, I hear Him call. That is the greatest pull. At ang sabi doon, hindi yan matutumbas sa mga sufferings na inyong dinadanas kayo. Kapag hinayaan mong yung sarili na ma-pull sa mga sufferings o matalo sa mga trials or mag-give in ka or mag-indulge sa mga sufferings sa ating panahon ngayon, just remember that yung mga ating dinadanas, those are not worthy to be compared. For the glory, with the glory that which shall be revealed in us. So yun yung panghawakan ninyo, mga kapatid. Those pressures na dinadanas ninyo ngayon, marahil you need more endurance, you need more patience, you need more perseverance. That is why ikaw ay dumadanas ng mga ganyang pressure. Nakikita kasi sa true pressure, nakikita kung sino ka.
Naniniwala kayo doon? Pag napapressure ka ang isang tao, lumalabas kung anong tunay niyang ugali. Kung palamura yung tao, pag na-pressure siya, lumalabas yung, kahit ganong tago niya, lumalabas yung masama niyang labi. Kung ang tao ay, pag napapressure, kung ang tao ay iyakin, pag na-pressure yan, iiyak yan. Diba? Kung ang tao ay magagalitin, pag na-pressure yan, magiging lalabas yan, kahit anong tago. Kahit ka na sa church. Diba, minsan, pag na-pressure natin, pag unting kalikot lang, tamang pressure na i-apply mo sa tao ay lalabas kung sino sila. Pero mga kapatid, those pressures ay huwag nating tratuhin na para bang, hindi ako love ni Lord. And so on and so forth. But those things ay kinakailangan natin para tayo ay mag-produce ng endurance, ng patience. Sino na kailangan pa ng more endurance, more patience, more perseverance? If you need that, then, katulad na sabi ni Pablo, I will glory in my infirmities so that the power of Christ may rest upon me. And that power of Christ, yung kapangyarihan na yan ni Kristo, ang magbibigay sa iyo ngayon ng endurance. Ang magbibigay sa iyo ngayon ng patience. Ang magbibigay sa iyo ngayon ng perseverance. Nakuha niyo ba? So maybe, let's put a perspective sa mga sufferings natin dinadanas. Marahil ayaw natin ngayon ng sufferings. Ayaw natin talaga ng sufferings, di ba? Pero kapag dumadanas ka ngayon ng sufferings, or ng persecutions, or ng afflictions, ganun man kalaki o kaliit, in the mind or in the flesh, it's time to think it on a perspective. Marahil may mga kinakailangan ka i-improve. You need more patience. You need more endurance. The Lord does not lead you to suffer. If naniniwala ka na ikaw ay anak ng Diyos, alam mo yung destination mo. Right? Pero, kung yan yung pinangangawakan mo, at right na meron kang afflictions, ibig sabihin, hindi ka lilid ng Diyos para lang mag-suffer eternally dun sa problema mo. But God will lead you victoriously sa mga trials, sa mga pinagdadaanan natin. Yun yung panghawakan natin, mga kapatid. So that's why we can say, I will count it all joy, knowing that the testing of our faith, of my faith, of your faith, produces endurance, patience, perseverance. Purihin ng Diyos sa mga salita ito natin binasa. Let us all stand. Tayo magtatapos na sa ating gawain. Babalik ko sa ating MC ang pagtatapos. At familiar kayo sa mga nag-gym. Sino ba sa inyo nag-gym? So may mga slogan dun sa gyms na nagsasabing no pain, no gain. No? Marahil may totoo yung ganung concept. Para tayo matuto, para tayo mag-gain ng endurance, ng endurance, ng perseverance, ng patience. Sometimes inaalo ng Diyos ang pain, ang afflictions. Parang ating mga afflictions na meron ba kayong mga afflictions ngayon? Pressures in the mind. Hindi pa mabitawan ng mga pressure ng kaibigan, or ng internet, or ng mga bagay sa libutan ito. Meron ba kayong mga pressures? Nape-pressure ba kayong magsalita ng hindi maganda? Nape-pressure ba kayong magalit? Nape-pressure ba kayong magtampo agad? Nape-pressure ba kayong mag-isip ng hindi maganda sa kapatid? Nape-pressure ba kayo na isang tabi ang gawain ng Diyos for a thing? Those pressures, mga kapatid, if we claim tonight na tayo anak ng Diyos, God will lead you victoriously. Hindi ka pababayaan ng Diyos, hindi ka iiwan ng Diyos. Marahil at this moment, maramdaman mo yung pressure, yung masakit. Yung mahirap mag-decide, mahirap pigilan yung galit, mahirap pigilan yung tampo, mahirap pigilan yung
pagsalita ng hindi maganda, yung pag-isip ng hindi maganda. Pero ang ating panghawakan, hindi tayo iiwan ng ating Panginoon, hindi tayo pababayaan ng ating Diyos. And in our weakness, ang kalakasan ng Diyos ang naluluwalhati. Kaya mga kabataan, pag dumanas kayo ng mga pressures sa buhay, huwag niyo makalimutan ng Diyos ang siya nagbibigay ng kalakasan. Kung dumadanas kayo ng pressures, afflictions ngayon, huwag niyo makalimutan ng Diyos ang siya nagbibigay ng kalakasan sa inyo. Tayo mukot na nalangin, dakila namin Diyos sa mga sandaling ito. We thank you, Lord, that our sufferings produces perseverance. Salamat, O Diyos, na Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kalakasan to move on, to press on, to go forward. Hindi naman ito magagawa sa aming sarili, Lord. Kung sa aming sarili lang, mga persecution, sa mga suffering na ito ay magpapatalo sa amin, maghihina kami, patuloy kami madadestroy. But Lord God, thank you na Ikaw ay ang aming kasama at ang aming mga afflictions ay nat-turn into perseverance, into endurance, into patience. Ang mga pressures na namin nadarama, nalalaman namin, O Diyos, na Ikaw ang nagbibigay ng kalakasan sa tuwing kami ay mahina. And that is why, right now, we can claim, we can profess, thank you, Lord, for the patience. Thank you, Lord, for the endurance. Thank you, Lord, for the perseverance. Na sa tuwing dumarating ang mga kahinaan, Panginoon, Ikaw nagpapalakas sa amin. Ikaw ang naggagayad sa amin. Ikaw ang nag-lead sa amin. May you, Lord, bless the hearts of sa mga kabataang ito, Panginoon. Bayan Ikaw ang magpala sa kanila. And may their suffering, ang mga sufferings ng mga kabataang ito, mga pressures sa kanilang nadarama, pressures sa trabaho, pressures sa school, pressures sa mga kaibigan sa labas, pressures sa pagiging magagalitin, pressures sa mga ugali na hindi na namin dapat ginagawa pa. May you, Lord, lead them into the victory that you want for them. Lead them to gain perseverance, patience, endurance. At sabi mo nga, ang mga pagtitiis na ito, ang mga endurance, mga patience na ito na namin dinadanas are not worthy to compare for that glory that will come. Hallelujah. Thank you, Lord, for your word sa gabing ito. Palay mo mga kabataang ito. And I bring back all the glory and honor and praises in the most precious name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Mari ba tayo palapakan natin, Panginoon? God bless you, Brother John Leslie. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita sa gabing ito. Hallelujah. Ano man ang mga pressure na inyong nararanasan sa gabing ito, tunay hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Nawa ang tulong ng Panginoon ay paranas niya sa bawat isa. Hallelujah. At patuloy tayong sumampalataya sa Kanya at ang Kanyang kaluwalhatian ay mahayag sa bawat isa sa atin. Hallelujah. May nagpaabot dito ng prayer request. Galing kay Brother Mark. Prayer for comfort para sa mother ni Sister Ella. Nawa ipagkaloob ng Panginoon ang kapayapaan sa kanyang ina sa kadahilan ng pagpanaw ng mahal sa buhay. Gayon din para sa ating kapatid, ang kagalingan mula sa Panginoon ay patuloy niyang maranasan. Hallelujah. Sama natin sa dalangin ang mga bagay na yan. Nawa ang comfort ng Panginoon ay paranas niya sa ating kapatid at sa kanyang mahal na nanay. At isa pang prayer request galing din kay Brother Mark. Prayer for healing para sa aking pamangkin na may sakit. Sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus ay mapuksa nawa ang karamdaman sa kanyang musmus na edad, gayon din sa mga nakakaranas ng karamdaman, physical and spiritually. Ibuhos nawa ng Panginoon ang kagalingan in Jesus Christ's name. Amen. At galing kay Brother Sam, complete healing para sa pamilya ni Sister Ella, especially sa kanyang ama at kapatid. Ang lubos na kagalingan ay iparanas nawa ng Panginoon sa kanila tonight. Pangalawang panalangin, pagpalain nawa ng Panginoon ang aming pagdalaw sa aming Nanay Luz, asawa ng aming late pastor. Nawa ang katagumpayan ay iparanas ng Panginoon. Pusong mababa ay pagkaloob nawa ng Panginoon. Thank you, God bless, mga kapatid. To God be the glory. Hallelujah.
Palakpakan natin ang Panginoon sa panalangin ng ating kapatid. Hallelujah. Patuloy tayong sumampalataya sa ating Panginoon at di na tayo bibiguin. Hallelujah. Nais kong awitin natin bago tayo magtapos ang awit na nagsasabing, You deserve the glory. Yes, Lord. You deserve the glory, O God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hindi matatapos ang aming pagpupuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Sapagkat dakila ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. You deserve the glory. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands to worship and praise your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands to worship and praise your holy name. For you are great, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Yes, Lord. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Minsan pa, awitin natin ang instansa. You deserve the glory and honor. Hallelujah. And the honor. Lord, we lift our hands to worship and praise your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands to worship and praise your holy name. For you are great. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Minsan pa, for you are great. Hallelujah. Tayo magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Sama-sama tayong umawit. Hallelujah. Bigyan natin ng kaluwalhatian ng Panginoon sa gabing ito. Hallelujah. Dakila ka, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. For you are great. Great. You do miracles so great. No one else like you. Wala kang katulad, Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. For you are great. For you are great. Hallelujah. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Purihin ka, O God. Hallelujah. No one else like you. Minsan pa, hallelujah. Awitin natin muli. For you are great. Hallelujah. Bayaan ang kaluwalhatian ng Panginoon na iparanas niya sa bawat isa. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Is no one else. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like
There is no one else like you. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ang lahat ay magsambit ng papuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Ang lahat ay sumigaw ng praise the Lord. Hallelujah. Sa mga nakabata, hallelujah, ay matuto kayong magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Kailanman hindi kayo pinabayaan ng ating Panginoon, hallelujah. Nasa tiyan pa lang kayo ng inyong mga ina, hallelujah, ay naranasan nyo na ang pag-iingat ng ating Panginoon, hallelujah. Hanggang sa inyong paglaki, ang Panginoon na hindi kayo pinabayaan, hallelujah. Kaya ano ang dahilan natin para manahimik sa gabing ito, hallelujah. Kaya naman ang lahat ay nararapat na magpuri sa ating Panginoon, hallelujah. Ang lahat na pinagkalooban ng Panginoon ng tinig ay narapat nating ibigay sa ating Panginoon, hallelujah. Ang bawat buhay, hallelujah, ay nararapat nating ibigay sa ating Panginoon sa gabing ito, hallelujah. Tunay hindi natin malilimitahan ang gawa ng ating Panginoon, hallelujah. Tunay na nanatili siyang dakila sa buhay ng bawat isa, hallelujah. Ang kanyang biyaya ay sapat at sagana sa ating mga buhay, hallelujah. Kaya nararapat siyang purihin sa gabing ito, hallelujah. Iparanas nawa ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa gabing ito, hallelujah. Iparanas mo, Panginoon, hallelujah, ang iyong pagkilos sa kabataang ito, Panginoon, hallelujah. Sa aming mga murang edad, Panginoon, ay tunay, O Lord, hallelujah, ay natututo kaming magpuri sa iyo, Panginoon, hallelujah, sapagkat sa aming murang edad ay pinaranas mo ang iyong mga gawa, hallelujah. Kaya naman, O God, kami ay namamangha sa iyong mga gawa, Panginoon. Kami ay nagpupuri sa iyong pangalan, Panginoon, hallelujah. Itinataas ang aming mga kamay, ang aming buhay, Panginoon, sa gabing ito, hallelujah, sapagkat karapat-dapat ka sa mga bagay na yan, hallelujah. Ating purihin ng Panginoon, hallelujah, sa gabing ito, hallelujah. Ating muling palakpakan ng Panginoon sa gabing ito, hallelujah. Ang lahat ay sumigaw ng praise the Lord, hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito, hallelujah. Magtatapos kami ng gawain, Panginoon, ngunit ang iyong mga gawa ay patuloy na gagawa sa aming mga buhay. Ang iyong mga gawa ay hindi kailanman matatapos, Panginoon, hallelujah. O Lord, minsan pa, Panginoon, kami nagpapasalamat sa gabing ito, hallelujah. Sa iyong mga salita, Panginoon, na patuloy na nagtuturo sa amin, Panginoon, patungo sa daan na iyong inilaan, Panginoon, para sa bawat isa. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa pressure na yan, Panginoon, sapagkat sa pamamagitan ng bagay na yan ay aming naranasan ang iyong mga paggawa, Panginoon. Hallelujah. Kung wala ang karamdaman, hindi namin mararanasan ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Hallelujah. Salamat sa mga pagsubok, hallelujah, na aming nararanasan, sapagkat sa pamamagitan ng aming mga pagsubok ay nararanasan namin ang pagtatagumpay na nagmumula sa iyo, hallelujah. Kaya naman kami nagpupuri, Panginoon, anuman ang aming kalagayan, Panginoon, hallelujah. Nangihina man kami, Panginoon, ngunit salamat kami yung pinalakas, Panginoon, hallelujah. Nangihina man kami, Panginoon, ngunit salamat kami ay narito upang magpuri sa iyo, Panginoon, na mayroong kalakasan at kagalakan, Panginoon, hallelujah. Salamat sa pressure na yan, Panginoon, hallelujah. Sapagkat, O God, kung wala ang bagay na yan, ay hindi namin mararanasan ang iyong paggawa, Panginoon, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa pagtatagumpay na yung ipinaranas sa bawat isa. Hallelujah. Tinawag mo ang bawat isa na overcomer, Panginoon. Hallelujah. Hindi pa namin nararanasan ang pakikipagbaka. Ay tunay, O God, amin ang naranasan ng pagtatagumpay na nagmumula sa iyo, O God. Hallelujah. O Lord, pinupuri ka namin, Panginoon, sa gabing ito. Hallelujah. Hindi matatapos ang aming pagpupuri, Panginoon. Hallelujah. Sa aming tahanan, Panginoon, na ikaw ay aming pupurihin, Panginoon. Ikaw ay aming aawitan, Panginoon. Hallelujah. Sapagkat karapat-dapat ka sa mga bagay na yan, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa gabing ito, Panginoon. Hallelujah. Sapagkat inabot mo ang aming expectation, Panginoon. Yung kinatagpo, Panginoon, ng aming mga dalangin, Panginoon, sa gabing ito. Hallelujah. Tunay nga, O Lord, hallelujah, ikaw ang siyang tumutugon, Panginoon, sa bawat panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Hallelujah. Kailanman hindi mo kami binigo, Panginoon. Hallelujah. Kaya patuloy kaming umaasa sa iyo, Panginoon. Patuloy kaming sumasampalataya sa iyo, Panginoon. Sapagkat, O Lord, kailanman ay hindi mo kami bibiguin, Panginoon. Hallelujah. Yan ang iyong pangako, Panginoon, naming pinanghahawakan, Panginoon, sa gabing ito. Hallelujah. Tunay, O Lord, ang iyong biyaya, Panginoon, ay patuloy, O Lord, na sasagana sa bawat isa, O God. Hallelujah. Kami ay magtatapos ng gawain, Panginoon. Hallelujah. Na nagagalak, Panginoon. Hallelujah.
Nawa ang kagalakang ito, Panginoon, ay aming maranasan, O Lord, hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon. Hallelujah. Bigyan mo pa ng karanasan ng bawat isa, Panginoon. Punuin mo pa ang aming buhay ng karanasan, Panginoon, sa iyong mga gawa, Panginoon, sa iyong kadakilaan, Panginoon. Hallelujah. O Lord, punuin mo kami, Panginoon, ng iyong anointing, Panginoon. Hallelujah. Ng iyong basbas, Panginoon, ng iyong Espiritu, Panginoon. Hallelujah. O Lord, nawa maranasan namin ang mga bagay na yan, Panginoon. Hallelujah. Sa iyong kalooban, Panginoon. Nawa, yan ay mangyari, Panginoon. Hallelujah. Ang iyong kalooban, Panginoon, ang siyang mangyari, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Minsan pa, Panginoon, ikaw ang siyang patuloy na magpala sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Hanggang sa aming kinabukasan, Panginoon. Ikaw ang nakakaalam, Panginoon, sa mangyayari bukas, Panginoon. Hallelujah. Kaya kami ay umaasa sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Alisin mo ang pag-aalala, Panginoon, ang doubts, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon. Sapagkat nakikilala namin kung sino ang Diyos na aming pinaglilingkuran sa gabing ito. Hallelujah. O Lord, ikaw ang siyang patuloy na kumilos, Panginoon, sa mga kabataang ito, Panginoon. Hindi lamang sa aming mga kabataan, kundi sa bawat bahagi ng iyong iglesia, Panginoon. Hallelujah. Sa mga nanonood ng live stream, Panginoon. Hallelujah. Iyo rin naman silang katagpuin, Panginoon, sa gabing ito. Hallelujah. Yun silang, hallelujah, abutin, Panginoon, sa gabing ito. Hallelujah. Bagamat, O Lord, hallelujah, hindi nila nabanggit ang kanilang panalangin, Panginoon. Ngunit nalalaman mo, Panginoon, ang aming panalangin sa gabing ito, Panginoon. Hallelujah. Abutin mo ang bawat isa, Panginoon. Ikaw ang siyang patuloy na mangusap sa bawat isa sa gabing ito, Panginoon. At sa mga araw pang darating, Panginoon. Hallelujah. O Lord, may nagpaabot ng prayer request, Panginoon, sa gabing ito. Galing kay Brother Mark, Panginoon, patungkol kay Sister Ella, hallelujah, sa kanyang nanay, Panginoon, na nakakaranas, Panginoon, ng kalungkutan, Panginoon, dahil sa nawala ang kanyang isa sa mahal sa buhay, hallelujah. Nawa, O Lord, ang buong comfort, Panginoon, hallelujah, ay iparanas mo sa kanyang nanay, hallelujah. Ang kapayapaan ng kanyang puso ay iparanas mo sa kanyang nanay, hallelujah. Hindi lamang sa kanya, kundi kay Sister Ella rin naman, Panginoon, hallelujah, na nakaranas ng ganyang bagay, Panginoon, ay iparanas mo sa kanya ang kapayapaan, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon, hallelujah. Ano man ang mga bagay na nangyayari sa aming mga buhay, Panginoon, hallelujah, malungkot man o masaya, Panginoon, ay nararapat ka pa rin purihin, Panginoon, hallelujah, sapagkat walang anumang mga nangyari sa aming buhay na nagkataon lamang, Panginoon, hallelujah, kundi, O Lord, sa bawat nangyayari sa aming buhay, ikaw ang siyang nagpahintulot ng bagay na iyan, Panginoon, hallelujah. Kaya naman kami patuloy na nagpupuri sa iyo, Panginoon, sa kabila ng aming kalungkutan na nararanasan, Panginoon, kainaan, Panginoon, na aming nararanasan, ay mananatili kaming magpupuri sa iyong pangalan, Panginoon, hallelujah, sapagkat ikaw ay dakila, Panginoon, sa bawat isa, hallelujah. Iparanas mo sa kanya, Panginoon, ang kagalakan, Panginoon, hallelujah. Iparanas mo sa kanila, Panginoon, hallelujah, ang kalakasan, Panginoon, hallelujah, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Gayon din kay Brother Sam, O God, hallelujah. Hallelujah. Patungkol sa kanilang pagdalaw kay Sister Luz, Panginoon, nawa, O God, ikaw ang siyang gumawa sa kanilang mga buhay, Panginoon, hallelujah. Ikaw ang siyang patuloy na kumilos sa kanilang mga buhay, Panginoon, hallelujah. Iyong pagkaloob, Panginoon, ang iyong Holy Ghost, Panginoon, at ituro mo sa kanila, Panginoon, kung ano ang mga bagay, O Lord, hallelujah, na nararapat nilang gawin, Panginoon, hallelujah. O Lord, si Sister Luz, Panginoon, ay nawa, O Lord, ay hipuin mo, Panginoon, sa araw na iyon, Panginoon, hallelujah. Ipakita mo sa kanya, Panginoon, ang katotohanan, Panginoon. Ikaw ay magpakilala sa kanya kung sino ang Diyos na aming pinaglilingkuran, hallelujah. O Lord, ipakita mo sa kanya, Panginoon, ang iyong mga dakilang gawa, Panginoon, hallelujah, upang siya rin naman ay makaranas, Panginoon, ng iyong saganang biyaya, Panginoon, hallelujah. Dalhin mo siya, Panginoon, sa isang tamang daan, sa isang katotohanan, Panginoon, hallelujah, sa nararapat na daan, Panginoon, na dapat niyang lakaran, Panginoon, hallelujah. Ituro mo sa kanya, Panginoon, ang iyong katotohanan, ang iyong salita, Panginoon, hallelujah, at ikaw ang humipo sa kanyang buhay, Panginoon, hallelujah. O Lord, dalangin ko ang bawat isa, Panginoon, hallelujah, na narito, Panginoon, na iyong palakasin, O God, punuin mo na kagalakan ng aming mga puso, O God, hallelujah. Gayon din, Panginoon, sa panalangin ni Brother Mark, O God, patungkol sa kanyang pamangkin, O Lord, hallelujah, na nakaranas, Panginoon, ng karamdaman sa
sa gabing ito, hallelujah. Sa mura niyang edad, hallelujah, ay nakakaranas siya ng karamdaman, Panginoon, hallelujah. Hindi man namin alam kung anong klaseng karamdaman, Panginoon. Hindi man ito nabanggit, Panginoon, ngunit nalalaman mo, Panginoon, ang nararamdaman ng batang ito, Panginoon, hallelujah. Ganon man ito kalaki, Panginoon, o kaliit na karamdaman, Panginoon. Nalalaman mo, Panginoon, hallelujah. Ang kagalingan, Panginoon, ay nagmumula lamang sa iyo, Panginoon, hallelujah. Nawa ang kagalingan ay paranas mo sa batang ito, Panginoon, hallelujah. At nawa, O Lord, ang kapayapaan, O God, ay panatilihin mo, Panginoon, kay Brother Mark, Panginoon, at sa kanyang mga pamilya, Panginoon, hallelujah. O Lord, purihin ka sa gabing ito, Panginoon. Palakasin mo ang kabataan ito, kabataan na ito, Panginoon, hallelujah. Yung itayo ang bawat isa, Panginoon, sa isang matibay na pundasyon, Panginoon. Walang iba sa iyong mga salita lamang, Panginoon, hallelujah. Turuan mo ang bawat isa, Panginoon, na mamuhay, Panginoon, sa iyong kalooban, Panginoon, hallelujah. Ituro mo ang bawat isa, Panginoon, sa isang daan, Panginoon, na patungo, O God, hallelujah, sa iyong kalooban, hallelujah. Ano man ang mga attraction, Panginoon, ng sanlibutan ito, Panginoon, bayaan, Panginoon, na bigyan mo lamang kami ng isang pag-iisip, Panginoon, hallelujah. Bigyan mo kami, Panginoon, ng mata, Panginoon, na nakafocus lamang sa iyo, Panginoon, at hindi sa mga bagay ng sanlibutan, Panginoon, hallelujah. Ingatan mo kami, Panginoon, sa kamay ng kaaway, Panginoon. Huwag mo kaming pababayaan, Panginoon, sa bawat araw ng aming mga buhay, Panginoon. Nawa ang kapayapaan at pananampalataya, Panginoon, ay iparanas mo sa bawat isa, Panginoon, hallelujah. Ano man ang aming expectation, Panginoon, ay sa iyo ko pinagkakatiwala, Panginoon. Ang aming mga desire, Panginoon, ay sa iyo ko pinagkakatiwala, Panginoon. Ang panalangin ng bawat isa, Panginoon, na hindi man nabanggit, Panginoon. Kagalingan man ito, Panginoon, hallelujah. Sa kanilang physical na kalagayan, Panginoon, o spiritual, Panginoon. Nawa ikaw ang siyang magparanas, Panginoon, ng kagalingan sa buhay ng bawat isa, Panginoon, hallelujah. Mga pagsubok man yan, Panginoon. Mga trials man yan, Panginoon. Challenge man yan sa aming mga buhay, Panginoon. Ay nawa iparanas mo, Panginoon, ang pagtatagumpay na nagmumula sa iyo, Panginoon, hallelujah. O Lord, sa iyo ko binabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat, Panginoon. Hallelujah. Sa iyo ko pinagkakatiwala ang lahat ng mga bagay, Panginoon. Ikaw ang siyang patuloy na magpala sa bawat isa, sa mga gawain na darating pa, Panginoon. Hallelujah. O Lord, nawa ang iyong pagkilos, Panginoon, ay iparanas mo pa rin, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. O Lord, ang lahat ng papuri at pasasalamat, ang lahat ng pagdakila, Panginoon, ay sa iyo ko lamang ibibigay, Panginoon. Hallelujah. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ating isigaw, praise the Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito. Nanya akong bawat isa na magsiyo po. Bukas po ay may general cleaning po tayo. Kung sino man ang mayroong free time or walang gagawin bukas, ay pumunta po kayo sa general cleaning. Lahat ng mga bagay na ito nating ginagawa sa kanyang ministry ay para lamang sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Hallelujah. Sa ating pagtatapos, nais kong awitin natin ng isang awit na nagsabing, I love to be in your presence. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing, you fill my heart with song, you give me reason to rejoice, rejoice. I love to be in your presence with your people singing praises. Kamayan natin bawat isa. Rejoice, lift my hands and raise my voice. Lift my hands, lift my hands, lift my hands and raise my voice. Lift my hands, lift my hands, lift my hands and raise my voice. Hello. Okay. So, naka-out na tayo, no? Okay.